Magandang hapon po. Ang ating pag-usapan ay magkaroon ka ng ideya gaano kalaki ang ninakaw sa atin ng ating mga congressman. Sa totoo lang mga congressman lahat po ang nagnakaw halos. Lahat. Wala pa tayong katibayan na nagnakaw yung si Joel Villanueva at saka si Jinggoy maliban na lamang sa mga salita ni ni Yusek Roberto Bernardo na nagbigay daw siya doon. Well, that's at saka si Engineer Henry Alcantara na nagbibigay na doon sa tao ni Joel Villanueva. So far, yan lamang po binigay, no? 150 million binigay kay Joel Villanueva daw pang kampanya. At saka kay Jinggoy, mga 90 million ata. So wala pa tayong ebidensya maliban sa kwento nila. So that has yet remain to be seen. Pero wala rin tayong ebidensya sa mga congressmen, pero makikita natin ang ebidensya sa mga ginagamit nila ngayon. Okay, maki-like, share, para man, siyempre, yan lamang ang nagpapalakas loob sa atin na tataas ang algorithm at marami ang sasali sa ating mga channel at kung marami na tayo, magkaroon tayo ng political power. So, Ami Calnea, good afternoon. At saka Jupa Gasol, Dan Tamsak, Salute Dr. Okay. So, wala nga tayong ebidensya na nagnakaw si Arjo Ataydi, pero marami tayong nakitang biglang pagyaman. At hindi lang si Arjo Ataydi ang pinag-usapan natin dito. Ang sobrang yaman din po na nakita ko ay si Mayor ng Candaba na si Rene Maglangke. Tapos mayroon pa siyang korporasyon na kung saan kasama niya magkasama siya sa anak ni Manny Bunuan na sekretary ni DPWH noon at kasama niya si Bernardo Yusek. So, diyan mo makikita kung gaano kalaki ang ninakaw mula sa atin. Kung pag-usapan mo lang sila, malulula kayo. Siya kay Arjo Ataydi lamang nakakalula na yung kayamanan. Pag tinignan mo kay Maglangke, nakakalula din, may helicopter din lahat. Lahat sila. Pag tinignan mo si Saldico, grabe, mas pinakagrabe. Except si Romualdez, magaling magtago. Pinakamalaking nanakaw rito si Romualdez. So, imagine mo, i-multiply mo yung congressman natin sa kahit 200 na lang. 200 na Arjo Ataydi. Yan ang nagnakaw sa atin. Yan po ang resulta ng impeachment complaint na sinampa laban kay Sara noong nakaraan at kapalit ng impeachment complaint ay yung mga flood control projects. At saka may dagdag pa niya na tinatawag na ayuda sa AKAP at ayuda sa AX at ayuda sa TUPAD at saka MAIP. Lahat po niyan ay source of living ng ating mga congressmen. I-multiply mo sila sa 200 lamang. Ang estimate ko kay Arjo Ataydi napunta sa kanya, nabulsa niya, hindi bababa sa 1 billion. So kung i-multiply sa 200 billion napunta sa lahat ng congressmen. So minimum yan. Ay, ang tawag dyan is conservative estimate. Tapos Andrew L. Sir Toto, mataka na pera ay Ataydi, si Maine na kinabang rin. Malamang, although inaamin naman natin na marami ng pera si Maine bago sila ikinasal, pero nadagdagan kasi niregaluhan niya si Maine Mendoza nung kinasal sila. 1 milyong bag ata yun, Christian Dior. Bag, biniregalo niya kay Maine Mendoza. Tapos bumili pa ng mga sasakyan. So ganun po katindi. Ang isa sa nag-udyok sa tao na magnakaw ay ang pag-ibig. So sa tindi ng pag-ibig ni Arjo Ataydi kay Maine, nagnakaw siya. So si Maine naman ay hindi niya alam kung saan ang galing ang pera. Kumpiyansa siya na dating mayaman si Arjo Ataydi. Pero sapat ba yan para justification na yung kanyang tinatamasa ngayon, nagpatayo sila ng bahay sa Cannes, France. May biniling bahay sa Cannes, France. Pinakamahal na lugar diyan sa France. Isa na yan yung sa Cannes. Diyon na may bahay sila doon. Katabi pa nila yung mayor ng Cannes sa France. Si Saldico bumili rin ng 150 square meters sa lugar ng mga mayayaman sa France. Sa Montaigne Avenue. So, yan ang Montano, para Montaigne Avenue. Yan ang one of the richest. Mas mayaman pa dito sa Pilipinas. So, ganon katindi ang ninakaw ni
kumbaga halos kalahating bilyon ang presyo ng binili ni Saldico. So kung kaya niya yan, ibig sabihin napakalaki po ang ninakaw mula sa atin. Tapos nireport na rin na maraming eroplano may isang eroplano pala ng Gulfstream, si Saldico, na umabot ng 30 million yan dollars. Kasi Tambaluslos ay may dalawang Gulfstream na eroplano. Ang mga 38, ang sinasabi na binili niya kay Lusutan. So 38 million dollars din. So times 2. So may iba pa sila. Tapos 5 pang helicopter ni Saldico. So yung 5 helicopter niya ay matindi rin. So, ibig sabihin, tinitingnan mo lang yan. O si Eric Yap na tumistigo kung saan si Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta ng pera si Eric Yap sa bahay ni Elisaldico doon sa number 28 Ladybug Street corner Dragonfly ay parang pala yon nung tiningnan ko sa Google Earth, binili niya pala yung parang clubhouse, ganun kalaki ang clubhouse. So ibig sabihin ng clubhouse dun sa Valle Verde ay kinuha na ang may-ari si Saldico. At kung may-ari siya ng clubhouse, ibig sabihin halos lahat ng lupa sa Valle Verde ay siya may-ari at binebenta niya. Pwedeng mangyari. Ganun siya kayaman. So ngayon, nung dineliver nila yung 46, ang isa palang maleta ay 48 million ang hawak, ang laman. Nung dineliver ni Saldico, papunta dun sa bahay niya sa Shangri-La, sa 56th floor, sa building na yon, na kung saan ang penthouse ang bahay ni Saldico dyan, sa BGC, ay iniwan doon yung 11 na maleta para kay Saldico. Ang 35 hinatid sa bahay ni Romualdez at number 42 McKinley Street sa Forbes Park, Makati. Tapos yung McKinley Street, katabi na ng kalsada yan. Siguro alam mo yung Papa Vito, driver ka rin. Galing sa Ayala Avenue, Makati. May kalsada yan papunta sa Port Bonifacio. Yan yung tinatag na McKinley Road. Ngayon sa number 42 McKinley Road, yun ang bahay naman ni Romualdez. Doon hinatid ang 35 na maleta ng pera na naglalaman bawat maleta ng 48 million. So imaginein mo kung ganun po ang transactionist, magkano ang napunta kay Arjo Atayde. At kung ganun na napunta kay Arjo Atayde, mag-imagine ka kahit na lang 100 congressman ang mayroong ganun. 1 billion, ibig sabihin pinagkikitaan tayo. Ang mga botante, binigyan nila tag 1,000, 2,000, kahit hanggang 20,000, hindi maubos yung pera ninakaw nila. Itanong mo rin kay Paulo Ortega na congressman ng La Union. Ang laki ng balita ko na umaabot sa 25,000 per voter sa last hour na pamimili. Ganon din kay na narinig ko kay Congressman siya Alonto Adyong. Namigay ka rin 25,000 kada botante. Siyempre, matindi rin ang kalaban mo dyan, ang kapwa mo Maranao sa Lanao del Sur. So, in other words, itong mga bata pa congressman, ang tawag sa kanila young guns. Young guns daw. Si Paulo Ortega, si Sia Alonto Adyong, kasama dyan si Congresswoman Nograles, Mitch Nograles, kasama dyan sino pang iba ng mga young guns. Ngayon, ang tawag ko sa kanila young guns. So young yet so corrupt. Ganun po sila katindi. So para magkaroon kayo ng ideya kung magkano ninakaw nila, ipipresenta ko ngayon yung vlog nung isang vlogger, pahiram ng vlog mo, na kung saan nilista niya lahat ng property ni Atayde. Inaatado na property ni Atayde. So ito yon Ito, para sa kaalaman ng lahat. Ito ba yun? Okay. Asawa ni Maine Mendoza. Kaya ang mga fans naman ni Maine Mendoza na Aldab, tanggalin si Arjo, balik na sa Aldab. Ito. Pakinggan natin. Ang ganda nitong ginawa ni sino to? Si vlogger.
PH time, wala siyang pangalan. Hindi bale, pahiram na lang ha. Okay, ito na. Luho na hindi natitikman ng ordinaryong Pilipino. Of course, merong bakasyunan sa Punta Fuego. Punta Mahal. Fuego ha? Exclusive property. Saan ba Punta Fuego? Ang pinaka Saan talaga ba yung Punta Fuego? Paki-search mo nga sa Google. Okay. ang nakakasindak yung bahay sa Cannes sa France. Pransya. Grabe. Sapat ba Batangas ang Punta Fuego? yung kinikita ni Silvia Sanchez, Arjo Atayde, at saka yung iba pang mga anak na nag-showbiz para magkaroon ng ganong klaseng luho until dumating yung flood control program scandal ni Arjo. Yep. Ang Salamat. mga tao, sila ba ay Salamat Andrew ha, sinabi mo Batangas Punta Fuego. madiskarte o madiskaya? Madiskarte o madiskaya. Si Boss Francisco pala ito. Si Boss, Boss ha. Hiramin ko yung 10 years ago, Maine Mendoza was hailed as the sweetheart of Philippine television dahil sa Aldab phenomenon. Pero ngayon, nakakaladkad ang kanyang pangalan dahil sa kanyang asawang si Arjo Atayde na sangkot sa skandal ng flood control program. Marami tuloy ang nagko-comment, bakit ba napasama pa si Maine Mendoza sa pamilya ng mga Atayde? Sa episode na ito, mas kilalanin natin ang mga Atayde at i-assess natin ang kanilang mga properties. Ngayon, baka naman mag-comment na naman si Jella Atayde na none of your business. Ito, napanood ko na rin ito. Pero marami pang kulang na property hindi nabanggit ni Boss Francisco. Pakinggan na natin. It is our business kasi pera natin taxpayers' yan. money ang involved. Well, sana nga mapatunayang hindi nga guilty si Arjo, but as long as hindi pa niya nakapatunayan. Hindi, pero matindi niyan, Mr. Boss Francisco. Napatunayan na nakasigil siya sa project sa Quezon City. Yung pinangalandakan ni Risa Ontiveros, pininturahan lang, nakasingil lang 90 million. Grabe. Pininturahan na yung kanal, yung sa taas, pininturahan yung takip. Wala namang ginalaw. Well, kinumpara doon sa litrato, nung nakaraan na hindi pa nagkaroon project, pintura lang pagkakaiba. He's still not off the hook. So ngayon, bago ako tuluyang manggalaite, please don't forget to like and subscribe to PH Time and press the notification button for further updates. At ngayon, medyo kalmado na ako. So, sige na, Bots. Diretso na. Sino nga ba ang mga Atayde? Ang mga Atayde, syempre Hispanic, dahil tisoy-tisoy naman talaga. Sila ay taga Luna, Isabela province, and they practically own the entire municipality. Ganun kayaman ang mga Atayde. Yung kanilang lineage, actually distantly related sila sa mga Ayala. So, dahil dun sa, yung meron kasi parang Nieto side. So, dun ang galing yung relasyon nila sa pamilya Ayala. Ngayon, atong father, itong patriarch, Kastila, usually Kastila stricto, disciplinarian, kaya may mga araw sa bahay nila na ganitong araw, let's say Monday, English lang ang usapan. Kasama pati mga yaya. Grabe, pati yaya, di matalino yaya ko nila. Kaya naman, galing mag-English. Kaya let's say Tuesday, Tagalog lang ang usapan. Mahal yung yaya na magaling mag-English. Tuesday, Tagalog na usapan. Wednesday, Kastila lang ang Kastila usapan. naman po usapan. Kasama magaling, matalino, mahal ang bayad ng katulong, magaling na mag-English. Magaling na pang-Espanyol. Hindi ba, Tagalog, madali lang yun. din ang mga yaya. So, medyo naging well-rounded naman yung in his attempt para maganda naman talaga yung trilingual ka, no? Pero, ang katanungan nga, si Art, naglasal yan, well, average student daw, and with all the wealth, tatanungin ng tao,
bakit nga ba siya nasangkot pa sa mga unlawful activities? Well, alam Okay. Sakop sa kidnapping noon si Arthur Atayde. May mga Atayde group noon nangingidnap eh. O sabi naman ni Helen Bagyo, hindi namin Mendoza pangalan ni Main ngayon. Maindor sa flood control. naman lahat yan ngayon, especially in 1992. Yung, alam mo, sobrang yaman ng pamilya, ng angkan, pero nagkaganon pa rin. Isipin na lang natin na lumaki sa luho, marangyang pamumuhay, let's say hindi pwedeng isa lang ang ulam. So, hindi naman pwedeng lahat ng kanya pangangailangan ay iaasa niya sa kaba ng angkan. So, kaya medyo gano'n na nangyari. Tapos, idagdag pa natin dyan na ang pinakamalaking kanyang flaw ay ang kanyang pagiging galante. As a matter of fact, si Art, hindi raw yan nagkaroon ng wallet. Ang cash, lahat nakalagay sa bulsa. In the 1990s, 80,000 pesos yan, 100,000. Na pagkalaki-laki ng mga panahon yun, nasa bulsa lang. Pag gano'n nasa bulsa, madaling dukutin, mauubos agad, hindi ba? Ngayon, dumating na sa puntong nakilala niya si Sylvia Sanchez at talagang tinamaan talaga ang Art Atayde. Ganito, si Silvia Sanchez pala, isa itong taga Butuan City na magandang Bisaya. Oh. Art actually, ang totoo, under yan kay Sylvia. O under sa kay Silvia, under Bisaya pala siya. Isang sigaw lang ni Sylvia ng, Arturo! Yun. Behave na siya. Oh, grabe, parang ako, Bertini! Pero yun naman nagpapatunay na mahal talaga niya si Sylvia. As a matter of fact, ito yung sila yung parang soulmates na naghiwalay na yan pero nagkabalikan. So talagang they love each other. At saka isa pang maipupuri kay Art, hindi raw ito naging babaero. Talagang faithful kay Sylvia. Pero si Sylvia naman kasi din, talaga namang masarap mahalin kasi maalaga. Devoted wife and mother. Kung ano ang gustong kainin ng mga anak, go. Siya yung masilbi sa asawa at saka sa mga anak. So, makikita mo talaga na parang perfect marriage, perfect family. In fact, noong mga 90s, nung bago pa lang sila nagsasama, alam naman talaga ng industriya, yung mga naging problema ni Art noong mga nakaraan. But then, dahil si Sylvia naman talaga, yung nagtanim ng goodwill at saka maganda PR. Tapos nahalal pa siya ni, naalala niyo pa ang nasirang si Angge, si Cornelia Lee. Naturuan siya ng maayos, nakisama sa tao, sa media. Kaya lumalabas, parang nakakaingit yung pamilya nila kasi nga mababait yung mga anak, tapos mayaman, marami silang luho na hindi na titikman ng ordinaryong Pilipino. Dapat kasi nakamove on na sila doon. As a matter of fact, hindi nyo napansin, yung mga ilang beses na na-feature yung lifestyle nila, siguro mga kalahating dosena na kasi may Marcel Soriano, may Bernard Sembrano, may Karen Davila, syempre, di Corina Sanchez interview. That time, nung mga umi-air yun, parang hindi nyo napansin, wala naman tayong mali siya until dumating yung flood control program scandal ni Arjo. Doon biglang nagkatanungan. O doon siya, nang binanggit siya ni isa-isa Diskaya, doon na windang ang bundok niya. Natin ang mga properties. Mag-umpisa tayo Mas mayaman pa si Arjo sa akin, no? Chopper. Contrary sa paniwala ng mga netizens. O si Gila, tingnan mo si Gila. Kapatid ni Arjo, may helicopter? Akalain mo estudyante pa lang sa Lasal, magka-helicopter na. Grabe. Talaga exclusive na gamit ni Jel Atayde yun. Ito ay kailangan sa negosyo ni Art dahil
dun sa kanyang place of business na hindi ko pwedeng sabihin, kailangan ng helicopter kasi napapaligiran yun ng mga NPA. Kapag nag-road trip, pwede siyang ma-ambush. So, just to show to you na hindi talaga Yan bots, kwento lang yan. Ang totoo dyan, ay ayaw niya naman, gusto magyabang ipakita helicopter niya. Eh, walang NPA. Kung may NPA doon sa kalsada, madali lang lulusubin ng NPA yung bahay niya. for Kwentong jealous laloy. exclusive use yung chopper. May isang feature nga na sumakay sa chopper, nahilo siya. So, ibig sabihin, hindi talaga siya ganun kasanay sumakay ng helicopter. Tapos, yung namang jet ski, pagbigyan natin sila kasi ang jet ski, kayang bilhin yan galing sa sweldo ng artista. In fact, noon, yung jet ski na yan, pang-bonus lang ni Mother Lily kay Richard Gomez pag kumikita yung pelikula. Yung yate, wag natin kaingitan kasi good luck sa kanila sa pag-maintain ng yate. Kasi para magiging white elephant to, ang natin, ilang beses pa naman kung pwedeng gumamit ng yate. At ang mahal ng kanya, Alam mo ang yate, hindi bababa sa 50 million eh. yung mag-maintain ka eh. Tapos, arkila ka pa din sa, siguro sa yacht club, hindi rin ganun, hindi biro yun. Again, parang ano magiging silbi ng yate? Di sana mag-rent ka na lang, but then, bumili sila. Of course, mayroong bakasyonan sa Punta Fego. Yung bahay ni Ang Jela Punta yan. Fego, mahal. Exclusive property. Pero, meron silang bahay bakasyonan at maganda yung kanilang vacation house. Doon sa bahay naman, nakatira sila sa White Plains. Alam naman natin White Plains, lugar ito ng mayayaman sa Metro Manila. Nabili nila ito, I think mga 2009, tapos nakalipas sila 2011. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga presyuhan pa noon, nasa siguro 20,000 to siguro 25,000 to 30,000 per square meter noon. Mahal na rin yun because kahit si Marvin Agustin noon, mga 2008, nangungupahan lang sa White Plains. Pero ngayon, lumalabas, 3 na ang properties nila sa White Plains. Yung tinitira nila ngayon, yung sinasabing mansion na pinapakita sa yung sa interview. vlog ni Karen Davila na yung hindi pa tapos. So White Plains pala ito? So that's White Plains property number 2. Tapos, kung makikinig ka dun sa isang vlog, meron pa silang third property White na Plains number Makati 3. lote pa lang. Yung mansion, hindi ko masyadong gustong gawing issue kasi sa totoo lang, sa dami ng made in China ngayon na materyales, hindi na, kung talagang nag-iipon ka, makakapagpagawa ka ng bahay eh. Ang mabigat doon, yung lote. Kasi, at the moment, ang presyuhan dyan, 80,000 to 120,000 per square meter. Tapos tatlo property mo, di ba? So, yun ang mabigat. It's not the structure. Para magkaroon ka ng 3 lote or properties sa White Plains, medyo, yun? Nakakainggit, nakakagimbal, parang, I don't know what to say. I don't want to judge. Pero ito na, ang pinakatalagang nakakasindak, yung bahay sa Cannes, sa Pransya. Okay. Yun, matindi yun ha. Hindi ito basta-basta bahay. Yung Cannes, France, ang bahay niya sa Cannes, France, ay kapitbahay nila ni Sylvia o ni Adjo Atayde, ang mayor ng Cannes, France. Kumbaga, kung i-quote natin yung commercial ni Coco Martin, yung fried chicken, roasted chicken commercial niya, yung hindi lang basta malaki, ang laki-laki. Ang laki talaga ng bahay dun sa Cannes. Samantalang, ito
si Vicky Bello nakapagpundar ng property sa France pero isang maliit na condo unit lang. 1995 pa lang naghihigop na ng taba si Vicky Bello. Kung yun, pag samasamahin lahat ang taba na kanyang nahigop, baka pwede tayong pumuno ng 200 swimming pool. Pero at the same time, yun, isang pondo na maliit lang ang kanya naipundar. Nakakagulat din kasi itong, by the way, yung Cannes pala ha, para mas familiar kayo, dito nanalo si Jacqueline Jose ng Best Actress, yung Cannes Film Festival. Yung pagbili nila ng bahay sa Cannes, ang kinakataka ko lang kasi hindi naman ito yung parang, let's say, mahal na yung pamasahe from Manila to Paris. So, hindi bababa ng 100,000 pesos ang pamasahe ng economy, hindi naman mag-economy Grabe yung mga yan. pagpunta pa lang doon, mahal So, na. at mula sa Paris, meron ka pang biyahe papuntang Cannes. So, pwede ka mag-bus, pwede ka mag-train, pwede ka mag-road trip, pero matagal yung mga yon. So, apparently, doon sa mga vlog, nag-aeroplano sila. Medyo impractical kasi di ba parang magbabakasyon ka. So talagang ibig sabihin talagang mag-aaksaya ka talaga ng salapi sa biyahe lang papunta ng bahay bakasyonan mo sa Cannes. But then, yun nga yun ang wonder of wonders. Bakit dun? Oo nga, Ito naman, bakit mapunta gano'n sa France? Pwede mo sa Amerika sila bumili. Pwede sa Australia. naman tayo sa negosyo. Si Sylvia, mahilig mag-business. Yung kahit nung gumagawa sila naalala niyo pa yung Be Careful With My Heart, kung saan siya kasama doon. Nagtitinda-tinda siya ng yung mga silya ng mga artista ginagamit sa shooting. So, isang beses, away pa sila si Gloria Sevilla, yung si Manang Fe, doon sa Be Careful With My Heart. Kasi parang sabi ni Gloria Sevilla, bibili siya ng silya, tapos nagbago ng isip, nagalit si Sylvia. So, nag-away sila. 82 years old na si Gloria Sevilla that time. Tapos, ang pinakahilig talaga ni Sylvia din ay mag-food business. So, nagkaroon siya ng food business sa may Ever Gutesco, sa may yung papunta Antipolo, tapos sa ABS-CBN, may food business din siya. Tapos nagtayo nga sila ng, I think sila yata, yung mga anak niya, yung Nathan Studios, yung film production. Ngayon, okay, sige. So mahilig sila sa negosyo. Ang katanungan, kumikita ba ang negosyo? Pero again, bigyan naman natin sila ng A for effort. Kasi si Sylvia at yung mga anak naman niya, sa totoo lang, marunong naman sa buhay. Yung si Sylvia, iwan mo dyan, mabubuhay yan. Maybe not as luxurious as yung ngayon, pero buhay yan. Sinasabi nga, sila ay madiskarte. Pero ngayon, ang tinatanong ng mga tao, sila ba ay madiskarte o madiskaya? Yan, itanong natin sa mga diskaya, total sila naman ang mahilig magturo. Sila yung nagtuturo. At ang mga naturo ay, among them, yung mag-amang atay din. So, bakit tayo nagkaroon ng enumeration Ikaw of muna, bago magpatuloy properties? si Boots, nais ko lang idiin na klarong-klaro pagkabanggit ni Carly Diskaya na nagbigay siya ng 60 million kay Art Atayde, tatay ni Arjo, para yun sa flood control projects. At saka binawi naman ata ni Carly Diskaya, baka hindi ata natuloy yung project na yun. Kasi nga, kung susumahin natin, sapat ba yung kinikita ni Silvia Sanchez, Arjo Atayde, at saka iba pang mga anak na nag-showbiz para magkaroon ng ganong klaseng luho na fine-flex sa social media. Yung si Art Atayde naman, parang ever since naman, parang wala namang klarong negosyo talaga na alam tayong pinasukan. So, we are not at this point saying na guilty si Arjo Atayde. Pero yan ang naglalaro
sa isip ng maraming tao. Pagkatapos pa, yun pa, I mean, the fact na itong mga karangyaan na ito na hindi talagang it's not even siguro yung mga taxpayers na nasa top tier ng BIR ay baka hindi ma-afford yun. So yun lang. Sa akin kasi like, yung bahay sa Cannes is very, very telling. Para bang, ano ba yun? Kasi binili nila, parang, kaya nila panindigan yung napabalik-balik sila sa France, hindi lang sa Paris, kundi babiyahe ka papuntang Cannes. Kasi pag nagpunta ka ng Cannes, para ka na rin nag-Hong Kong. Yun din ang equivalent ng pamasahe doon. So, with that, we're doing this vlog, hindi para tuligsain yung mga some particular personalities, but ito kasama dun sa laban natin sa korupsyon para matapos na. Para hindi natin makalimutan na nagagalaw ng mga masasamang tao sa gobyerno, sa iba-ibang sangay ng gobyerno, ang mga ibinabayad nating buwis at kapalit niyan yung perwisyo ng baha at ibang, hirap na pinagdadaanan ng mga mamamayang Pilipino. Sana naman itong feature natin ito ay nakatulong para Nakatulong talaga. Thank you, Boss Francisco. Nakatulong talaga. At least, hindi na ako naghirap mag-research masyado. Pero anyway, idadagdag ko lang dyan ay yung katotohanan na nagpakasal si Maine Mendoza at saka si Arjo ay baha pa noon na yung pera na kinita nila sa baha, yun ang ginamit pang gastos sa kasal. Mahigit 1 milyon ang gastos. Tapos nagbigay pa siya ng regalo kay Mimi Mendoza sa kasal. Bag na maliit. Hindi ako kalahating milyong piso ba yun o mas mahigit pa. So, ganun po yung nangyayari dito. So, in other words, hindi po makakatulog ng bayan, makakakita ng ganitong yaman. Hindi naman sila kagalingan ng mga artista. Yung the only actor na alam ko na kumikita na ganong karami ay wala nang iba po. Si Fernando po at saka yung isa si Dolphy. Maliban dyan, kaya nga nung pumapasok si Lito Lapid, si Bong Revilla, tsaka si Jingo Estrada at JB papunta sa aktor kasi wala silang kita sa pelikula kaya pumapasok sila sa politika. Yan po at doon sila kikita. Kita mo naman, nadawit na naman ang pangalan nila. Binanggit na naman yung pangalan nila ni Kwan. Si Bong Revilla, si Joel Villanueva, nasama pa. Joel is Lord ang nangyari tuloy sa kanilang simbahan. Galit na galit si Brother Eddie. Tapos Jingo Estrada, parang hindi pa natuto, nakailang nakakulong na nga siya. Parang pwede mo sabihin na paulit-ulit ka na lang. So ang pangyari dyan, once a tip is always a tip. Parang gano'n ang gano'n eh. Pero pag Marines, once a Marines is always a Marine. So yan po ang nakikita natin. So ladies and gentlemen, it's time to think. Nagsimula po ang lahat ng ito sa ating boto. Kung bumuto tayo ng maayos, hindi sana ito nagkaganito. Kasi nagsimula, tumatanggap tayo ng pera sa kanilang pagbilibot ng boto. Kaya because of that, saan ba nila kinuha yung pinambibigay sa inyo? Pambili ng boto. Di ba sa nakaw din? So nag-umpisa sa maliit na nakaw, ay lumaki na ang pagnanakaw. Tuloy-tuloy, palaki na lang. So yan po, si Rafi Tulfo. Ang Cannes in the sabi niya, ang Cannes is 1 hour to Monte Carlo, Monaco. Diyan nagkakasino ang mayayaman. Okay. So kasino lang habol. Si Regine Ford, magandang hapon. So, tapos Hazel Aquino, talo pa mga artistang popular. Rafi Tulfo alias Polandit, food business ang money laundering. Kasi heavy business. Tapos, sabi ni Rafi Tulfo, pag bumili ka ng property dito sa Amerika, makikita ka agad ni Polandit. Kaya para hindi makita, doon na sila sa France bumili. So, Dudog Batay, dapat ipaliwanag din ni Boss Francisco yung pump station na nasa itaas ng creek. Okay. Tapos,
Sino pa? Si Perny Pinto, magandang hapon. Bugsada, magandang hapon. Tapos si Andrew L. ay dapat magdala ng talbos ng malunggay, amuyin para di mahilo. So si Glenn Palo, yung kasi nahilo kasi si Jela sa helicopter niya eh. Glenn Palo, sanay na sila sa mga yabang na nakala mo talagang galing sa pinaghirapan nila. Si Robbie Pastor, Dr. Kausing, dapat ibalik ang lahat ng ninakaw ni Arjo Ataydi, helicopter, bahay sa France at mga alahas na galing sa nakaw na sa Ghost Flood Control Project at ibilanggo na magnanakaw na yan. So, Marlon, magandang hapon ka Toto. Emmanuel Chan, Dr. Toto, Tirador, sa totoo lang halos lahat ng kung at senador may involvement sa kalakaran sa mga project ng gobyerno. Ang tunay na may sala ang DPWH engineer at contractor at minsan ginawang ghost. Alam mo kung bakit na pumayag ang mga DPWH engineers? Kasi po ay sa backing naman ng mga politiko. At sila ay kayang-kayang tanggalin sa pwesto ng mga politiko. Kaya sila napilitan din. At isa pa, masarapan na rin sila. O sumusunod sila, may pera na rin sila. Yan po ang nangyari. Si Rapi Tulfo, Polandit, no? Si Sylvia Sanchez, ang tsalap niyan noong araw. Tapos si Denby Elacion, ganid sila sa kaba ng bayan at di man lang nahihiya. So Pexi, Toto, baka ma-disbar cyber libel ginagawa mo. Roddy Rabi, Pastor, sino pa? Andrew L. Helen Baguio, hindi namin Mendoza, main door na. Sa flood control. Bing Diboke, Manang Bing, good afternoon po. Thanks for the updates. Tapos, si Andrew L. Taxpayers Money, Pixie, dahil si ginagawa ni Sara Duterte, pinasunog na ang Davao. Sinusunog? Wala na, hindi naman sunog sunog ba? Ang laki ba? So, malaki daw sunog sa Davao. So, saan ang sunog doon? Ano? Bahay bang nasunog? Buong lugar. So, ano yon? Sige, alamin natin kung ano nasunog doon. So, fire in Davao City. City, ha? A massive fire broke out in Barangay 21C, Piapi Boulevard, Davao City on October 2, destroying 400 houses and displacing hundreds of families. So date and location, Barangay 21C, Piapi Boulevard. Scale of damage, at least 400 houses were razed. Tapos alarm level, the fire reached fourth alarm and was declared under control. At tapos na palang pagsunog. Evacuation and shelter. Displaced families are temporarily housed in Barangay 21C and 22C gymnasiums. So relief efforts, Acting Vice Mayor Rigo Duterte and Representative Paulo Duterte personally visited the site and pledged financial and food provisions. The City Social Welfare and Development Office mobilized immediate assistance. Cause of fire still under investigation. So hindi pa malaman kung anong pinagmula ng sunog. Anyway, sabit lang yung sa kwento natin ngayon. Okay? So balik tayo sa kwento natin. Raul Rivera, tama, yung young guns na, mga magnanakaw na yan, hindi na young guns. Yan, tingnan mo lahat ng young guns, isa lang yan sa mga Arjo Ataydi. Bawat isa sa kanila kasing yaman din ni Arjo Ataydi. Gano'n lang po masasabi ko sa inyo. Bernard Magtibay, tapos si Rapi Tulfo alias Polandit, baka gusto mo ipadala ko sa iyo yung mga asset ni pahingi nga. Bigyan mo ako ng asset ni Representative Guardiola. Isa pa yan. Pwede mo may email sa akin totokausing@yahoo.com. Rapi Tulfo Polandit. Para naman may topic tayo na bago. Pixie, mga DDS sa Duterte, unahin niyo muna ang Davao, puro kayo politika na sunog na Davao. Pixie, ikaw talaga anti-Duterte ka lang. Madali yan, tapos na yung sunog eh. Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon. Jose de la Cruz. Kung may sunog sa Manila, bakit hindi mo tinatawag si BBM? Tawagin mo si Isko. Bernard Magtibay, yung Ataydi po, hindi naman po siya sikat na artista at hindi naman po siya
kontraktor at wala. Hindi, kontraktor nga siya, hindi nga kontraktor, pero kakakilala si Diskaya. So, na-diskaya sila. Hindi kaya madiskaya na diskarte. Delia Bacon, sa sapat na investigasyon doon si Risa, isa lang investigasyon ni Risa, marami pa po. Isa lang yung pinalabas ni Risa na pintura lang nakasingil na. Gerald Calzado, hashtag nasan si Kim Bonjing, Tambaluslus, cross country, nag-cross country na si cross country si Romualdez, hindi na makikita. Gerald Calzado, breaking news, si Bangag noon, Bangag pa rin ngayon. Okay Ami Calnia, ito na po yung the big one, bigger than the big one, earthquake that will occur in the Philippines in the future. JC Architaleg, salamat morning. Andrew L, Sir Toto, matakaw sa pera si Ataydi, si Main nakikinabang rin. Yun. Akatsuki, Katoto, si Risa Antibaris may 3 billion insertion pala. 3 billion? Baka naman napunta naman sa maayos. Alamin natin kung saan napunta ang insertion ni Risa Antibaris. Helen Bagyo, good noon po, Senior Tirador. Ami Calnia, good afternoon, Atty. Toto, causing watching from Dait, Camarines Norte. Ju Pau Gasol, Dan Tamsak. Okay, salot. Tapos, sino pang iba? Bugs Adam, Perny Pinto, Regine Ford, Rafi Tolpo Pulandit. So, ang cans 1 hour, di kasi nabasa ko na yan. Mary Jane Andrade, PIC 0925. Good afternoon, Atty. Engineer Toto. Bugs Adam, Rodi Rabi, Dr. Kasing, dapat sunugin ang bahay ng lahat ng mga sangkot sa flood control. Jed Style TV, watching from Saipan, USA. Ay, nga pala, kapwa ko, Miss Yuan pala ito, si Jed Style. Rodi Rabi, unahin, sunugin ang mga utak ng Flood Ghost Control Project. Alan Miranda, pinakamagaling na senador. Si Ping Lacson, pinakamagaling magprotekta ng amo. Amo kasi ni Ping Lacson si Romualdez. So hanggang dyan lang po, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat.